Praise God. Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, minsan po Diyos, kami lumalapit sa iyo sa umagang ito. Lord God, nagpapasalamat dahil meron po kaming mensahe na mapagsasaluhan, Lord God. Salamat sa mensahero na pinadala mo sa amin, Lord God. At gawin mo nawa kami ng karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap ng mensaheng ito. Ang iyong lingkod, Lord God, nawa maging karapat-dapat, Lord God, na diinan ang mensaheng ito, Lord God, dahil wala naman po kaming magagawa na iba pa, Panginoon, kundi diinan ito, Lord God. Gawin mo ako, Lord God, na karapat-dapat sa pagdiin ng iyong mensahe, Lord God. May I give justice, Lord God, to the message given to us by the prophet, Lord God, through your prophet, Lord God. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, masayang ito. Huwag mong hayaan ang bawat binhi na pinagkaloob sa amin, Lord God. Hallelujah, ay masayang lamang, Panginoon. Mahulog, Panginoon. Hallelujah. Sa dawagan, mahulog, Panginoon, sa daanan. Hayaan mong mahulog ito sa matabang lupa. Amen. Umusbong ito, Panginoon, at pakinabangan ng bawat kaluluwa, Panginoon, higit sa lahat, maisalin pa sa iba pa, Panginoon, ng mga matatabang lupa na nakalaan, Panginoon, para sa iyong kaharian. Amen. Hayaan mo, Diyos, hallelujah, na sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, makaranas po kami, Panginoon, ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Feed us, Lord God, with your word. Hallelujah. Pagkainin mo kami, Panginoon, bilang dakilang agila, tuka sa tuka, pakainin mo kami sa umagang ito, Panginoon. Adayahan mo, Diyos, na magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan minsan pa sa amin, sa aming kaluluwa. Masumpungan po namin na nasa tama po kami, na pananampalataya, tatatag po at titibay po kami, at hindi po pasuray-suray ang aming lakad. Hallelujah, habang hinihintay po namin ang iyong pagdating. Tulungan mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang iyong salita, Panginoon. Na ituwid kami, gamitin mo po ang iyong salita, Panginoon. Nahikayatin kami, gamitin mo po ang iyong salita, Panginoon, na makita po namin kung ano ang dakilang bagay na nakalaan para sa amin. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, na po naming samadalangin ng lahat ng mga banal, ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At bumasa po tayo ng ating teksto sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 pagkatapos Hebrews chapter 4 verse 12. Mga kapatid, titignan natin kung may ugnayan itong dalawang scripture na to, kung paano natin ang pagkakasundo. 1 Thessalonians 5:23. Ito'y patuloy pa rin, mga kapatid, na patungkol sa ating tema na God wants to involve Himself in the affairs of man. Pero nakasentro tayo ngayon sa parerkomia, mga kapatid. Kumeay. Parerkomiay. Ginamit ni Brother Branham yan. Ewan ko kung yung Greek word mismo na nagamit niya. Ang natatandang ko, parere, ang ginamit niya. Pero nung tinignan ko, it's parer. Kumeay. Which means pass away, mga kapatid. So it's not, habang hinihinanap ni Brother Joe, sabihin ng ating Panginoon, heaven and earth shall pass away. Kita po ninyo yan. It will change, there will be a change of condition. Heaven and earth will pass away, but my word will not parerikome. Will not change, mga kapatid. So doon natin kinukuha yung kaisipan na yun, mga kapatid. Pero tayo dito, sa ating teksto sa umagang ito, the very God of peace sanctify you, holy. There is, mga kapatid, may pasubali na nagsasabing sanctify. It's very important. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Again, another word. Similar, in many ways, with sanctify. Sanctify is clean. When you are blameless, you are clean. Right? And to the coming of our Lord Jesus Christ. So, may dalawang pasubali dyan na salita para ma-preserve yung spirit, soul, and the body, mga kapatid. Then let's go to Hebrews chapter 4 verse 12. Tandaan nyo lang yan para tuloy-tuloy ang natin. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit,
What's the connection of this? And the joints and marrow. See, I've always been... matagal na panahon kong pinag-iisipan ito. Sinihit pa yan. Parang walang connection. Pero in the light of Ezekiel 37, may nakita tayo, mga kapatid, na mas malinaw na dahilan bakit sinihit niya. Dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. Marrow, mga kapatid, yung utak na nandoon sa loob ng buto. Pag biniyak mo yung buto, may utak, mga kapatid, at yun ay napakasarap sa bulalo. And He is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Let's pray. Panginoon, napakaganda ng mga nabasa po namin na scripture. Now, Lord God, yung katas ng buhay na narito, yun po ang aming mahagip, makuha, makain sa umagang ito, Panginoon. Help us, Lord God, kasi wala po kaming kakayanan, Panginoon, na i-preach ang iyong salita, ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa inyong Holy Spirit, so that I could preach in the Spirit and power. Lord God, in Jesus Christ's wonderful name we pray, let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, at maaari na po tayo makaupo. Doon pa lang sa scripture na bless na tayo. Amen. At tayo nagpapasalamat. So doon sa ating nakita, mga kapatid, na scripture, magtatanong tayo, ano bang pagkakaiba ng espiritu at kaluluwa? In many faith, mga kapatid, sa napakaraming pananampalataya, kung minsan pinag-iisa nila ito, yung espiritu, kaluluwa, at yung kaluluwa, espiritu. Pero doon sa ating teksto, malinaw, mga kapatid, na may pagkakaiba yung espiritu at kaluluwa. There is a dividing. There is a separation between the spirit and the soul. So ang arrangement dito sa verse, sa Hebrews, chapter 4, verse 12, is spirit, soul, joints, and marrow. Sa 1 Thessalonians, mga kapatid, 5:23, ay spirit, soul, spirit, body. Kita ninyo, mga kapatid? So magkaiba yung arrangement. At alam natin, mga kapatid, in the early days ng pagtuturo ni Brother Branham, ganoon ang arrangement niya. 1 Thessalonians 5:23. Mga kapatid, ang arrangement niya ay spirit, soul, body. Ang nandoon sa inner, mga kapatid, ay yung spirit. Pero nung malapit nang magtapos yung kanyang ministry, binago niya. Sabi niya, hindi ganoon yung arrangement. Ang arrangement ay the inner is the soul, then the spirit, then the body. Bakit kayo nagbago? Well, hindi niya nabanggit itong Hebrews chapter 4, verse 12. Pero in many ways, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo Jesus, just for example, Matthew 26, verse 38. Sabi niya, mga kapatid, my soul is sorrowful unto death. Pag tinignan mo sa Tagalog, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Yung soul, naging ako. Come on, church. See, in-equate, mga kapatid, sa Tagalog, yung soul ay ako. Kayo sila. Pero sa KJV, mga kapatid, makikita natin, my soul is sorrowful unto death. Ganon din si Haring David, sabi niya, my soul sings. Hindi naman yung kaluluwa yung mamaawit. Siya yung mamaawit, di ba? Hindi naman yung kaluluwa. At hindi rin yung kaluluwa yung nalulungkot na nakikita natin, kundi yung tao. So dito, mga kapatid, makikita natin na ang real you, tama yung sabi ni Brother Branham, the real you is the soul. Mga kapatid, at nakikita rin natin sa James chapter 2, verse 26, sabi doon, mga kapatid, without the spirit, the body is dead. So the spirit is the life-giving force. Without the spirit, the body is dead. Just the same, mga kapatid, without the spirit, the soul is dead. Diba? Kailangan magkasama palagi yung espiritu at kaluluwa. The soul is the real you, but in order for the real you to live, there must be a spirit with it. Mga kapatid. So hindi pwedeng maghiwalay yung dalawa, mga kapatid. Pwedeng humiwalay yung dalawa doon sa katawan, pero yung dalawa hindi pwedeng humiwalay. Mga kapatid, alam ko, binakalagay sa ating Biblia na yung Espiritu mabalik sa Diyos, di ba, Brother Jalas? So minsan may confusion doon, pero hindi tayo pupunta doon para hindi tayo makonfuse muna ngayon. That's for another study, mga kapatid. So nakikita po natin na may tatlong sanggap dito. At sabi, mga kapatid, na ating banal na kasulatan, kailangan ma-preserve yan. Why kailangan ma-preserve yan? Mga kapatid, kasi
may mawala na isa dyan, man will not be complete. Tandaan po natin, the redemptive work of Jesus is for man, is to bring man back to his original state. Kaya nga, hindi lang mga kapatid, dapat nakatuon ang pansin natin bilang mananampalataya na tayo ay iniligtas ni Kristo. Hindi lang dapat doon mga kapatid nakapokus kasi halos lahat ng pananampalataya ganon. Tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yes, niligtas ka. Pagkatapos na niligtas, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. After that, what? May buhay na walang hanggan ka for what? But the message define, mga kapatid, what we should be and where we should be. Nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, may dalawang bagay na nawala sa kanya. Sabi ni Brother Branham, the title deed to earth and the title deed to eternal life. Nawala yung buhay na walang hanggan sa kanya, pag-aari niya yun, nawala sa kanya yun, at pag-aari niya, ang mundo at lahat ng nandito sa mundong ito, dahil sabi ng Diyos, supilin mo, magkaroon ka ng kapangyarihan sa lahat ng aking nilikha. Subdue and have dominion, sabi ng ating Panginoon, kay Adan. Lahat ng narito ay kailangan pag-arihin niya at supilin niya. Mga kapatid, pero nawala yun. Ngayon mga kapatid, pag may aso na hindi mo kilala, sit! Ay kakagatin ka. Anong sit-sit? Lalapain ka na mga kapatid kasi nawala mga kapatid, hallelujah, yung dominion mo doon sa aso dahil sa kasalanan. Pero in the very beginning, mga kapatid, pag sinabi mo, sit! Kahit yung yun, sabihin mo doon sila, pito ka! Ito yan. Hindi ka niya malalapa. Dahil meron kang kapangyarihan doon sa yun. Pero nawala yun mga kapatid nung nagkasala ang tao. See? At nung nawala, mga kapatid, sa tamang kalalagayan ng tao, may nangyari. Sinong nakikita na natin ngayon na may tatlong sandat ng tanong. Kaluluwa, spirito, mga kapatid, at katawan. Ano yung pagkakaiba ng tatlo? Nakita na natin. Mga kapatid, yung spirito ay nagbibigay buhay, life-giving force. Yung kaluluwa is the real you, mga kapatid. At yung katawan is just a shell. Dwelling place. Shell lang yun. Pag nawala, mga kapatid, yung spirit at kaluluwa, walang kwenta yung katawan. It will not exist. It will not live. Without the spirit, the body is dead. Di ba? So it's just a shell. Huwag natin kalimutan yan. The body is just a shell so that there will be a place where the soul and the spirit could dwell. Mga kapatid, kung wala yun, walang dwelling place. Yung ating kaluluwa at spirito, mga kapatid. So yun yung composition ng tao. Pero dun sa paglikha, mga kapatid, makikita natin na sabi ng ating banal na kasulatan, in the past, nakita natin na patingnan muna natin ito. Pakilipad. So kung ito yung Eden, God created man as a Chopani man. Because God, when He created all things, He is in the state of a Chopani. He is a Chopani God. Nandun siya sa kalalagayan na logos. Chopani or word. The Chopani word, mga kapatid. Pero ang tanong, di ba sabi ni Brother Branham, the Chopani is just a body without a spirit? Tama. So hindi pwedeng, ito lang yung create ng Diyos. Because God in the image of God. Amen. For the Chopani to be a Chopani man, kailangan may spirito siya. Right? Nasaan? Tandaan po natin, shell to. So it will cover the spirit. At, dapat, mga kapatid, kaya ng real yun.
Yan yun. Nakita nyo na composition? Ito yung unang tao na create. Mga kapatid, may Theophany, may Spirit, may Soul. That's Genesis 1:26 to 27. Pagdating ng Genesis 2:7, mga kapatid, abadi. Ito yung Theophany man. Ang body. So again, it's a shell. Without this is just a shell. Mga kapatid, walang laman. Pero sabi ng banal na kasulatan, God breathed in the Spirit, and man became a living soul. So anong arrangement? Paano ang arrangement, mga kapatid? Tandaan po natin, yung Theophany at yung body ay parehas na shell. Parehas na dwelling place. So nung inilagay, mga kapatid, yung Theophany man doon sa katawang lupa, anong nangyari? This is the Theophany man. Ito na yung covering niya ngayon. Do we see it? Malinaw? Para mas malinaw, pag nag-drawing ako, kaya ganito na lang. At nalilinawan ako pag ganito eh. So, kikita natin yung 4 layers. Yung body, hindi na siya basta Theophany man. Pero, nandun pa rin yung Theophany niya, nandun pa rin yung spirit, at nandun yung kaluluwa. Kaya nasabi ng Diyos, sa oras na kainin ninyo ang bunga ng pagkakilala ng masang mabuti kayo mamatay. Paano kung hindi nila kakainin? So may buhay na walang hanggan sila. And what kind of body is that? Masusumpungan ba natin yan? Makikita ba natin sa banal na kasulatan? Yung klase, mga kapatid, ng katawan na yan, sa New Testament? Yes. First Corinthians chapter 15. Tingnan natin kung ang katawan na ito ay makikita natin. Ito hindi namamatay, ito hindi nabubulok. To live eternally. So merong katawan din sa 1 Thessalonians chapter 15 na hindi rin namamatay at hindi rin nabubulok. Amen. Purihin ang Panginoon. Di ba? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 55, makikita natin ito, mga kapatid. Ito kanilipan. Magaan kasi. Pero parang mas malinaw pag ganito, no? Right. Tama nga, i-disassemble natin. Sinag-disassemble kasi ito eh. Katapos sa rapture, ma-assemble ulit. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So dito sa rapture, sabi, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Wala nang kabulukan. And we shall be changed. So there will be a body change. Verse 53, sabi dito, mga kapatid, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. So yan yung katawan na dati nandun sa Eden. Pero sabi ni Brother Branham, when Adam and Eve listened to the lies of the devil, sabi doon, the holy image of God left them. Malinaw? God will. Malinaw? So ito'y natira. Amen. Mga kapatid, body, spirit, and soul. Pero yung nawala, mga kapatid, ito yung bagay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan dito. Amen. So saan natin makikita yon? Sa 2 Corinthians, nasaan na yon? Nasaan na to? Nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, at tinawag itong building. Again, a dwelling place. Come on. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house that made with hands, eternal in heavens. So this is the eternal in heavens. Though it is just a building, and it is just a house, but this house is eternal. Once this part are dwelling here, it's eternal. Amen. But without this, it's not eternal. Because this is the part that is eternal. Amen. Okay, nasaan na to? Nandito. See, nung nilalis ng Diyos, nasa to, nandito. Paano natin malalaman? Kasi doon sa chapter 9 verse 6, chapter 6, chapter 9, chapter 6 verse 9 ng Revelation na. So, under the altar.
Sabi ni Brother Branham, yung souls under the altar are in their Japanese. At kung tinanong, what is a Japanese? Sabi ni Brother Branham, it is a temporary dwelling place while waiting for the resurrection. So habang wala pang resurrection, lahat ng namatay, hindi natin pinag-usapan dito buhay, ha? Mga kapatid, napunta na tayo sa present situation. Nawala na yung Japanese. Pag-usapan muna natin ang buhay. Yung buhay. Yung buhay ngayon, namamatay siya ngayon. Kasi yung kanyang Japanese, mga kapatid, nandoon sa under the altar of God. This is the altar of God. God's throne. And under it is the altar. Nasasundan po natin, mga kapatid. God's throne under the altar. Nandoon yung Japanese. Hindi lang Chopani ng bride, nandun din ang Chopani mga kapatid ng Foolish Virgins. Sabi rin nila, di ba? Pero ilagay muna natin dito to. Punta muna tayo sa bride. Mga kapatid, so, kailan ito matatanggap mga kapatid ito? Kung ito ay buhay, patay muna. Sakaling namatay. Sakaling namatay si brother o namatay si sister. Saan pupunta to? Kailangan i-verification yan. Balik sa Chopani man. Tandaan po natin yung nung nag-preach si Jesus Christ sa Souls in Prison, tinawag niya, they are in their Chopani, sabi. Mga kapatid. Nasusundan po natin, mga kapatid. Bagamat, hindi dapat Chopani ang tawag doon kasi ang Chopani ay God's body o manifestation of God. So kung ikaw ay wicked, supposedly, hindi God's body yung body mo, pero it is God who created that body. So, pwede rin tawagin ng Japanese, mga kapatid. So, balik tayo dito. Namatay kasi. Pumunta yung spirit at kaluluwa niya dito sa kanyang Japanese. So, spirit and Japanese nandito. Pagdating, mga kapatid, ng rapture, bubuhayin ng kami ng to. Pero, may ibang nangyayari. Sabi ni Brother Branham, yung Japanese, which is, of course, nandun yung spirit at kaluluwa, ay babalutin yung salita ng katawang lupa. So, wala sa loob yung Japanese, kundi nasa labas ng espiritu at kaluluwa. So, paano arrangement? This is a body. Pagdating ng rapture, mga kapatid, soul inner, spirit inner. Since babalutin ito ng katawang lupa, ano yung arrangement? Ito nasa babaw. Yung Japanese, balot ng lupa, katawang lupa, at yung spirit at kaluluwa, nababalutan ng Japanese at ng katawang lupa. Harap siya. Pero, sila kasi yung unang bubuhayin, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Hindi, kung tayo nabutan, buhay pa tayo, hindi tayo mauuna sa kanilang magbabody change. Sila po nang magbabody change. Ang Panginoon Kristo Jesus, kasalubuhin sila, mga kapatid, sa hangin at dadalhin sila sa God's throne. Mga kapatid, so nandito siya. Tandaan po natin, nandito ang Panginoon. Noong na-rapture si Brother Branham, hinanap niya si Kristo, di ba? Wala dito si Kristo. Sabi noong kausap niya, sabi mga kapatid, nandun siya sa mas mataas. So nandito si Kristo, mga kapatid. Nakaupo siya sa trono ng Diyos, Revelation 3:21. Sabi ito mga kapatid. Revelation 3:21, nakaupo siya sa trono ng Diyos. Kailan siya alis dyan? Sa rapture. Para sunduin yung kanyang mga tinubos. Natubos na tayo pero hindi pa napapasakamay ng ating Panginoon. Napapasakamay tayo sa kamay ng ating Panginoon pagdating ng rapture. Okay, paano naman ang buhay? So ang buhay, andun yung tatlong sangkap. Body, spirit, soul. Tandaan po natin, kung wala yan, hindi ka tao. Kailangan kompleto yan, mga kapatid. At ipipreserve yan, mamaya pupunta tayo doon, kasi dalawang beses sinabi, it should be sanctified, it should be blameless. So ito, nandito, Japanese. Ang mangyayari lang, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, ininit natin. So ang change natin sa air, hindi dito sa lupa. Dito ang change natin. Kung tayo buhay pa, at dumating ang Panginoon, ang change, ang body change, mga kapatid, ng buhay na na-rapture sa air. Amen. Ano ko yan? Okay. So yung patay at ang buhay ay magsasalbong sila dito at sila idadalhin pareha sa bahay ng Ama. Ito na lang doon. Anong hinitay nila doon? Knowledge of God. Ipangkatid yun so hindi natin katalakanin. So nakita niyo mga kapatid,
mayroong nawala. At ang nawala, mga kapatid, ay yung Japanese. Nawala yung Japanese. Why? Because of disobedience. See? At nung nawala yung Japanese, pumasok ang kamatayan. Kaya nga kailangan tayong tubusin ng ating Panginoon. So dito hindi lang dapat natin makita na tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan at pinapatawad ng Panginoon at binibigyan ng walang hanggan. Kundi dapat makita natin dahil sa pamagitan ng mensahe, binigyan ito ng linaw, mga kapatid, na tayo ay binabalik doon sa dati nating kalalagayan at yung dati nating kilalalagyan ay binabalik din sa dating kalalagayan. Two things. The earth is being restored. And you, mga kapatid, as a glorified being, mga kapatid, inside Adam is also being restored back as a glorified man. Nasusundan po natin. Nawala rin kung anong nangyari kay Adan, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, ganun din nangyari sa atin. So hindi man tayong nagkasala, siya man nagkasala, pati tayo nadamay. So ano ang naganap sa kanya, yun din naganap sa atin. See? Wherefore as by one man, who is that one man? Adam. Sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. See, kaya walang makapagmamalaki sa atin. Lahat tayo makasalanan, gaano ka man kabuti, pinanganak ka man na hindi makabasag pinggan, balat sibuyas ka, mga kapatid. Pero inside of you is a sinner. Isang makasalanan. Na pag lumaki, walang gagawin kundi magkasala, unless otherwise, you are born again. You are restored back, mga kapatid, to what you were before. Potentially. Sinabi kong potentially, kasi hindi pa naman, pag binaril kita, mamamatay ka pa naman eh. Pero unti-unti, see, you're not born men. Sabi ni Brother Branham, men are not born. Babes are not born men. Sabi ni Brother Branham. Hindi kayo pinanganak ng nanay mo na ikaw ay isang adult na. 18 years old na, 25 years old na. Right? Ikaw ay pinanganak na bata. At ang pinapanganak na bata, listen carefully, yan ay tinuturuan, mga kapatid, dahil kung hindi mo yan turuan, sasalungatin ka, magiging pasaway, magiging loko-loko, magiging tarantado, magiging gago, pagdating ng panahon. Excuse my words, pero yan talaga nangyayari sa tao pag hindi naturuan ng tama. Gago, gaga, tarantado, loko-loko, siraulo, wala sa hulog. Yun ang mangyayari doon sa tao, mga kapatid. Excuse my word. Nagiging makatotohanan lang tayo dito. Yun ang nangyayari ngayon. Lalo na sa Gen Z. Grabe ang Gen Z niya. Alam nyo, nung panahon namin ni na Brother Joel, pag magre-resign ka, pinag-usapan namin ni ang aking sister wife kagabi. Panahon natin, ewan ko, naputan pa nila. Ano na kayo? Millennial na kayo, ha? Kami ni na Gen Z ka pa rin, ano? Ay, ano pala? Nung panahon namin, mga matatanda, Brother Jolas, pag ikaw ay nagtrabaho at gusto mo mag-resign, kung ano-anong dahilan mo. Health? Dahilan ka. Health reason, mga kapatid, sabihin mo, kasi ayaw mo eh. Ang bangis, ang lupit ng boss mo. Ayoko, alis na ako, hindi ko na makayanan. So magpapasabi mo, meron akong sakit, hindi ko na kaya, kaya mag-resign ako. O kaya sabihin mo, pinag-resign ako ng tatay at nanay ko, ayaw nila na magtrabaho na ako. So supportan daw ako. Ganun, di ba? So health reason or basta magdadahilan na. Yan. Ngayon yung Gen Z, hindi. Pag nag-resign, sasabihin sa'yo, magre-resign ako kasi ang sungit-sungit mo. Grabe yung mga Gen Z ngayon. Wala silang kamundangan na sabihin sa'yo kung ano ka. Wala silang pakialam. Basta may sulong nila ang kanilang karapatan. Can you say it? It's people's right. Napapanahon? Panahon. Ladies yan. Wala silang pakialam, sabihin nila sa'yo yan. Kaya nga, punta ka kahit saan, sa school, di ba? Bibirain ka. Parang hindi nila iniisip yung consequence ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Bira ng bira. Pagkatapos pag sinabi mo na ikaw ay expelled, bakit? Tatanungin pa kung bakit. Sa school, pag in-expel mo, binira yung management, mga kapatid, gumawa ng ano ng paninira. At pag in-expel mo, sisapin, tatanungin pa kung bakit. Ganun ang mga Gen Z ngayon. Kasi puro karapatan. Hindi mahalaga sa kanilang probationary period. Ang mga Gen Z ngayon, wala. Pag ayaw nila, resign. Bakit? Maraming trabaho. At
sa isip nila, mas maraming trabaho, mas maraming experience. Pero sa ibang kaisipan, mga kapatid, lalo na yung management, ang tingin nila, kung palipat-lipat ka, wala kang loyalty. They don't care kung gaano karami ang experience, gaano karami experience mo, they don't care. Ang mahalaga sa kanila ay yung loyalty mo. Kaya sabi ni Brother Branham, pag bumibili ako ng baka, ano niya, minsan kasi nag-ano siya noon, di ba? Tinitignan ko yung mata ng baka, di ba, Brother Jonas? Dahil kung yung mata ng baka ay dagger look, sabi niya, yung lalapas na kanin, hindi ko bibilin yun. Hindi ko i-recommenda na bibili yun. Dahil yun talagang gagawin niya. Mga kapatid. So, ano ba yung formative years? Doon mo tuturuan yung anak mo. Pag hindi mo tinuruan yung anak mo, kasi babes are not born men. Di ba? Kahit sa natural, tuturuan mo yung anak mo, ano ba yung formative years? Since birth, up to 25 years old, magtsatsaga ka, nagagabayan yan, para kumilos ng tama! Magpasakop sa'yo ng tama! Kikilos ng tama sa labas at loob ng church. Sa bahay, kikilos ng tama. Sa harapan ng ibang tao, kikilos ng tama. Sa harapan ng hindi mananampalataya, kikilos ng tama. Kasi naturuan magmula birth hanggang 18-85 years old. Yun yung age range ng formative years. Pero paano kung tinuruan mo 16 na? Naglakaw ka ng 16 years. At 16 years, normally, pasaway na. Paano mo patuturuan niya? Susuwagin ka niya. At pag sinuwag ka nung gandi mo, kasalan na niya. Ano yan? Kung naturuan mo magmula pagkabata, hindi ka susuwagin. Salamat sa Diyos. Wala akong anak na sinuwag ako. Stricto si pastor. Papaluin talaga kita noon. Pero nung dumating na sila, after lumampas sila ng formative years, wala nang nakatikim ng palo sa akin. Pag nasasagot nila ako, ang nasa isip ko, nagkulang ako. So hindi ko ginagantian ng sagot. Ina-approach ko na ng tama. Nag-uusap kami na. Nagpapaliwanagan na kami. Kasi kung naging hindi maganda yung attitude niya, nagkulang ako. Yun ang mentality ko. Pero salamat sa Panginoon, kung meron mang paisa-isa na nangyayari siguro isa sa isang 10 taon, hindi pumuputok na gano'n. At pag nire-review ko ngayon, alam niyo, you have to review at once yourself. Tingnan mo agad ang sarili mo. Ako bang cause ng problema o siya ang cause ng problema? Kung siya ang cause ng problema, kailangan unawain ko siya. Kung ako ang cause ng problema, kailangan humingi ako ng tawad. Parent ka, humingi ka pa rin ng tawad. Mali ka eh. So hindi pwedeng shortcut. Yung pasaway na doon mo tuturuan, hirapan ka. So anong gagawin mo? Ikaw ang aabot. Huwag kang mag-complain. Kasalanan mo. Di mo tinuruan ang tama. Kaya nga tayo tinuturuan tayo ngayon, spiritually speaking. Pumunta tayo dito, baby tayo. Pero tinuturuan tayo ng Diyos at mahabagin ang ating Panginoon. Yeah. Sa ating kalalagayan, mga kapatid ng musmos, ang daming pinapalampas na bagay sa atin ng Panginoon. Diba? Kahit nananalangin, ano ulo mo. Kahit gumagamit na mo. Tingnan niyo si Tim Pauls, di ba? Minsan, hindi nakati si Brother Leo. Dahil sabi ko kay Brother Leo, Brad, kahit nananalangin, huwag mo ipikit ang mata mo. Nilapitan niya si Tim Pauls sa iba po, anong binulong. Anong binulong mo, Brad? Huwag kang malikot. Kita ko sa video na nilapitan ni Brother Leo, mga kapatid. Closing prayer yan o opening prayer yata? Closing prayer. Mga kapatid ng preaching, nakita ko si Brother, closing prayer ni Brother Jolas. Kita ko nilapitan, mga kapatid. Yun na. So, okay yun. Mamulat ko lang mata mo. You have my permission kasi yun naman ang trabaho ng isang diakono. Pag-preaching, kailangan mahati mo yung katawan mo. Nakikinig ka ng preaching, pero yung duty mo as a police, yun pa rin, nandun pa rin. Ang kaisipan mo. Tinitignan mo pa rin ang kapaligiran mo. Kung lahat pa ay nasa tama. Tingnan mo kung may nag-aalap frozen chicken. Frozen chicken, mga kapatid. Kaya nyo, kung hindi tama yung asta, makikita niyo kahit nasa likod ngayon. Kung hindi tama yung asta, yung kilos ng ulo, kilos ng katawan, lapitan ninyo. Nasadya ko no. Sabihin ninyo,
Tamang paraan. Huwag kayong pagalit. Lampas na tayo doon, malalaki. Habang lumalaki na, napapahiya na kasi yan. Ang pagtuturo sa loob ng bahay. Kaya ang sama ng loob ko, pag nakikita ko ng bata, nasa publiko pinapagalitan. Napapahiya yung bata. Gawin mo lahat ang pagdisiplina sa loob ng pamamahay mo para pag lumabas, lalakad, kikilos, na maayos. Yung mga anak ko, dito, sagana sa palo, sa loob ng bahay. Minsan nga, nagkakatuwa, nakala ko, nagkakagulo, napapalo ko pa. Nalaman ko na lang, nung matatanda na sila. Nagtatawa lang kami, pinalo mo kami. Sobrang bigpit, mga kapatid. Pero ilang taon, nung di ko na kayo pinapalo. Pagka-graduate niya, wala nang pala na. Oh, see? Kasi lampas na sila ng formative years. Mga kapatid. Ganon din, spiritually speaking, kailangan, mga kapatid, mapalo tayo ng salita. Dahil yung salita, yun lamang ang tanging makapaglilinis sa atin. Nadumihan tayo. Kaya nga nawala ito nadumihan tayo To get this back, mga kapatid, kailangan maging malinis yung ating kaluluwa. John chapter 17, verse 17. Let us look. Si Jesus mismo ang nagsalita dito, mga kapatid. Sabi niya, sanctify them through the truth. Thy word is truth. Linisin mo sila, pakalinisin, pakabanalin mo sila sa pamagitan ng salita. Yun ang panalangin ni Jesus sa Ama. Ang makapaglilinis natin ay yung salita ng Diyos. See, Ephesians 5:26. Hindi natin mabaliwal ang salita, mga kapatid. Mahigpit tayo. Sa totoo lang, mahigpit tayo sa salita ng Diyos. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. See, hinuhugasan mo yung mananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Para, para dumumi, para maging malinis. Mga kapatid, dalawa na yan. Kuha pa tayo ng 1 Peter chapter 1, verse 22 to 23. Again, nandyan ulit yung sanctify. See, seeing you have purified your soul. What will purify your soul? The Word. What is purify? Cleanse it, sanctify it, make it pure. Again, it is the Word. Obeying the truth through the Spirit. Tandaan natin kanina sabi, the truth is the Word. Sanctify them to thy truth. Thy word is truth, sabi ni Jesus. Through the Spirit and the vain love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Sabi ni Brother Branham, walang pasok dito na walang pure love. Lahat ng mga kapasok dito kailangan ay may pure, dalisay na pagmamahal. Kasi kung wala kang dalisay na pagmamahal, lahat na lang ng gusto mong gawin sa buhay ay shortcut. Pag may ayaw ka, galit ka para gawin agad. Don't do that. Tingnan mo kung ang problema ay galing sa'yo. Kung galing sa'yo, ikaw mag-adjust. Kung galing sa kanya, di niya maunawaan, di niya kaya nataguin yung kanyang sarili, alalayan mo. You have to discern. Discernment is one of the gifts given by the Holy Spirit to the church. Amen. Makilala mo, mga kapatid, ang kalalagayan, kaisipan, damdamin ng isang tao. Binigay yan sa church. Kaya kailangan mag-discern mo. Kasi kung wala kang discernment, mga kapatid, makilala lamang yung mga simpleng bagay, hindi ka nagmamature. Kaya ka nagkakaroon ng discernment kasi nagmamature ka. Spiritually and physically, naturally speaking. Mga kapatid, in the natural, when you grow older, nagkakaroon ka ng discernment. In the spiritual, mga kapatid, pag nagiging mature Christian ka, mas lalong dumadakil ang discernment mo. Yung dati, bigla ka na lang naging tagapaghatol, mapanghatol ka, nawawala yung mapanghatol mo. Napag-uugali dahil nakikita mo kung saan nanggagaling na yung tao. Hindi na dati kung, ang sama-sama mo! Galit ka doon sa tao. Hindi mo na magawa pag nagmamature ka. Kasi naintindihan mo na saan nanggagaling, ay kaya pala siya kumikilos ng ganito kasi ganito. So, nag-iba yung approach mo. Instead na i-condemn mo, tutulungan mo na makaahon. Kasi pag nakaahon siya, parehas kayo na hindi mahirapan. Pag i-condemn mo, parehas kayo mahirapan. Masamang loob niya sa'yo, masamang loob mo, saan nahantong niyan? Gulo. Right? Right? Kaya
tumatanda tayo, nagmamature tayo, nag-adjust tayo, nagkakaroon tayo ng discernment, tamang pangunawa. At nakakapag-adjust tayo. Nag-iiba yung ating pananaw sa buhay. At yung pananaw natin sa buhay ay lumiling nga sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid. Sana nakikita natin ito dahil doon tayo pabalik. Si disobedience means hindi sila sumunod sa salita ng Diyos kaya nawala ito. So paano ito makakabalik dito? Nakita nyo paulit-ulit, purify the soul, blameless, sanctify. And in order to do that, you have to use the word. Hindi mo pwedeng isang tabi yung salita. Kailangan yung salita ang lilinis sa'yo, so kailangan i-preach yun ng pastor sa'yo. Kaya ang utos ni Kristo, preach the word of God unto the ends of the world. Kailangan i-preach. Kailangan ipangaral. At kung ipangaral ang salita ng Diyos, mayroong makikinig. May mangangaral, may makikinig. At yung makikinig, makikinabang. At pag nakinabang yung nakinig, nakikinabang din yung nag-preach. Kaya nga panalangin ko kanina, sana I could give justice, mga kapatid, to the message of the hour. Kasi ang ginagawa na lang namin, dinidiinan lang namin. Sana madiinan namin ng tama yung mensahe sa huling kapanahunan para ito'y maging pakinabang sa lahat ng mga mananampalataya. Pag nagkulang kami, mga kapatid, pare-parehas tayong magkakaproblema. Kaya ngayong totoong preacher, mga kapatid, gagawin niyang lahat para maipangaral niya ng tamang salita ng Diyos. Dahil pag ito'y napakinabangan ng kaluluwa, ng ibang kaluluwa, makikinabang din siya. Tandaan po natin kung nasaan ang propeta, dapat naroon din tayo. Pag tinanggap natin ang propeta, sabi ng Biblia, ay tatanggapin din natin ang gantimpala ng propeta. So pag tinanggap natin ang mensahe ng propeta, kung nasaan man si Brother Branham ngayon, mapupunta din tayo doon. Kaya I believe nandun siya, mga kapatid, sa piling ng ating Panginoon. Now, sa ibang pananampalataya, once na tinanggap mo ang Panginoon at Panginoon tagapagligtas, di nga nila ito na. Wala sa kanila nga ito. Kulang sa kanila, body, soul, and spirit. Malapit na rin. Yung body, soul, and spirit, pag tinanggap ang Panginoon at ikaw ay namatay, mga kapatid, hindi ka na pupunta rito. Diretso pa dito, God. It's not. I'll prove it kung bakit, mga kapatid, ha? Matthew 27:51 is the rapture of the Old Testament saints. Kung nandito na sila, tingnan ninyo, yung kaisipan nila. Kung nandito na sila, yung Old Testament saints, mga kapatid, kasi namatay sila, nabanal, di ba? So kung paniwala nila nandito na, yung mga nangamatay, na tumanggap sa puro dalisay na salita ng Diyos, bakit kailangan pa nilang bumangon doon sa Matthew 27:51 at ma-rapture kasama ni Kristo? Di ba? Ano pang dahilan bakit sila mabuhay? Why should they come out from the grave? Di ba? Kung nandito na sila, bakit pa sila bababa ulit? Kasi ang paradise nila, mga kapatid, ay dito. Masasunod mo na eh. Ang paradise natin dito, bagamat hindi ko ginagamit ito na paradise. Napapansin ninyo ang ginagamit ko altar. Under the altar. Pero dito yung paradise. Ito yung heaven. Hindi ito yung heaven. This is God's throne. This is the 7th dimension. The throne of God. This is the 6th dimension under the altar. Heaven, mga kapatid, or region of the saint. This is 5th dimension. This is hell. This is the region of the lost. Pag ikaw ay namatay na masama, dito ka mapupunta. Pag ikaw ay namatay na banal, dito ka mapupunta. While waiting for the rapture. Ito hindi mararapture to. Yung nandito ang mararapture. Pag na-rapture sila, mga kapatid, pupunta sila dito. Dadalhin sila ng Panginoon dito. Ano yung shadow? Ano yung anino? Ang anino ay nung sinundo, mga kapatid, si Rebecca. Si Rebecca, na asawa ni Isaac, mga kapatid, ay tipo ng bridegroom at bride. Kinuha, mga kapatid, si Rebecca mula sa Hintil. Sa Gentile world, mga kapatid. At merong sumundo, tipo ni Brother Branham. Siyang dinala niya ang mensahe ng Ama, ang Diyos Ama, ay nirepresent, mga kapatid, ni Abraham. Dinala niya ang mensahe, mga kapatid, at dinala niya doon sa bride, pati nga yung regalo, sa kanalang yung regalo. At yung bride, naniwala doon sa mensahe. At siya, mga kapatid, ay sumama ng kusa. Kasi yung pagtanggap natin ng salita ng Diyos, dapat kusa. Kusang loob. Hindi pinipilit. So sabi ni Laban, mga kapatid, gusto niya sumama, pero kailangan sumama siya ng kusang loob.
At nung tinanong, sumama siya ng kusang loob. And this is the field. This is the field. This is the house of Abraham. This is the house of Laban. Kapatid. Bago pa man makarating si Rebecca sa bahay ng ama, sinalubong na siya sa field. Hindi dito niya sinalubong. Sa pagitan ng bahay ni Rebecca, mundo na Rebecca at mundo na naman. Sa gitna. Sinalubong siya dito, mga kapatid, ni Isaac at dinala siya sa tahanan ng ama. Kaya kung gusto nyo makakita, mga kapatid, ng shadow, yun yung shadow. At alam natin, ang shadow ay nagpapakita palagi ng tunay na larawan. Amen. Hindi pwedeng yung larawan na makikita nyo dyan ay paa dahil kamay. Yung tunay na larawan. So, ganun din, mga kapatid. Gusto natin makita kung ano yung makikita natin sa inarap, tumingin tayo sa shadow. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang ganda na ibinibigay sa atin at, mga kapatid, ano nangyari sa earth? Ito ba ay parallel kome? Yung mangyayari sa rapture? Yes. Because it's a change of condition from one condition to another. That is what pass away means. Hindi yung pass away na mawawala na. Nagpalit ng kondisyon, sabi ni Brother Branham, mula sa isang kalalagayan sa ibang kalalagayan. Mula sa namamatay, corruptible, sa hindi na namamatay, at hindi na corruptible, mga kapatid. So it's also a parallel kome. Mga kapatid, kumaay. Parer, kumay. Ang hirap i-pronounce ng Greko, di tayo kasi Greko, mga kapatid. Parer, P-E-R-E-R-C-H-O-M-A-I. Parer, kumay. Mga kapatid. Yun yung pagpapalit mula sa isang kalalagayan sa ibang kalalagayan, mga kapatid. At hihinto na tayo dito dahil sasakupin na natin yung parer, kumay, mga kapatid, ng mundo. Kung saan dati galing. Tandaan ko na ito yung mundo na kinalalagyan, mga kapatid, earth, ni Adan at Eva. Habang hindi namamatay si Adan at Eva, hindi rin ito magkukurap. Patuloy din ito. It will exist forever. Pero na nagkasala si Adan at Eva, pati yung creation ng Diyos na damay, na poison, na kurap. Kaya lahat, mga kapatid, na makita natin sa mundong ito, may pagsibol at may kamatayan. Mga kapatid. Pero yung kalalagayan na yan ay ibabalik ng Diyos. Pero nasa ito ngayon. Hindi pwedeng sirain ng Diyos ito. Because this is eternal. Remember, this is eternal. The Garden of Eden is eternal. So hindi pwedeng sirain ng Diyos yan. Pero nasa ito ngayon. Hanapin natin yan next week. Pero sufficient na siguro itong ating tinalakay sa umagang ito dahil may pangako ako sa inyo, baka ako'y mapagod. Ito may lahat, at tayo manalangin. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Take care of your children. Teach them well. Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord God, na napakainam ang pinagkalamos sa amin naman sa Lord God. Nawa hindi lamang po ito, Diyos, manatili sa aming isang mental, Panginoon, na karunungan. Nawa ito'y dalhin mo sa kaibuturan ng aming mga puso. Ito, O Diyos, ay maging isang buhay na kapahayagan na anumang oras, tanungin kami kung ano ang aming kapag-asahan patungkol sa aming pananampalataya, kami makakasagot ng tama. Hindi na namin kailangan patawagin si pastor dahil tinuturuan kami ng pastor, ng aming pastor ng tamang aral. Kailangan lamang namin makinig. Kailangan lamang namin ito sa buhay. Hindi man kayo nag-aral sa seminar, pero kung alam ninyo ang esensya ng aral, mahirapan pa rin yung magsasabi na mali yung aral na tinatayuan ninyo. Because they cannot say that your teaching is wrong kahit ang alam mo ay yung konsepto lamang. Sila man ay mamamangha. Bakit may alam ka na konsepto na aral na ganon? Kaya just listen. Then put whatever you have learned into your hearts. Ingatan mo yan. Gawin mo yan ang kayamanan. At sa anumang oras, tanungin ang kapag-asahan mo patungkol sa iyong pananampalataya, meron kang maisasagot na tama. Bless this church, O Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maagaw kami ng kaaway. Bigyan mo palagi ng linaw ang aming kaisipan. Nakakapagsalita ako ng ganito sa aking anak dahil anak ko siya, Panginoon. At matanda na siya. China-challenge ko siya, hindi ko siya pinapahiya. Lord,
Nawa ma-challenge siya na gawin kung ano ang tama. Panginoon, tulungan mo kaming lahat dahil lahat po kami ay may kahinaan. Lahat po kami ay nagkakaroon ng problema. Lahat po kami ay may mga pagkukulang na kinakaharap. Kami po'y tiklop tuhod, Panginoon, na humaharap sa iyo. Kinakabog namin ang aming mga dibdib at nagsasabi, Panginoon, kung minasusupungan kami sa amin, nabahid man ng anumang kasalanan, na ikinagagalit mo, ikinasasama ng loob mo. Dakilang Diyos, sa oras na ito, hinihiling po namin na patawarin mo po kami at maramdapatin mo kami sa pagpapalang tinanggap namin sa umagang ito. Ingatan mo po ito sa aming mga puso, Panginoon, at hayaan mong makilakad po namin ito bilang isang buhay na kapahayagan hanggang sa ikaw ay dumating. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa kongregasyon na ito at kami nakapagtipon, nagsalo-salo sa iyong salita sa umagang ito. Masarap kumain, Panginoon, pag may kasama ka. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samdalangin at lahat ng banal magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko na si Brother Kel. Ayan.
Nag-present na natin si Balichalas. Ang siya natin ating mga Balichalas. Maraming. Cornelia! Lord, salamat sa... Ama! Hallelujah! 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 Tuwala na kami. Tama? Lahat na kami. Tapos sa tumalit mo kami kawag. Nabahid po rin yung test. Salamat, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Dahil sa lahat. Marami na marami. Ay, napagtagot ko yan. Oo. Namakay kami patungo sa bahay. Namakay kayo. Kuya ko natin, nagpagdito ko na. Pagalaman mo kami. Amen. Dahil kahit na araw-araw na ginagawa namin, nananamo kami. Na hindi namin sakta ng iluwag namin. At hindi namin naging mga palagod ng salita. Kaya may mga bagay na nagagawa pa rin kami na hindi namin bumulayan. Kaya rin namin ang yung pagtapit kapag tawarin mo po kami, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami sa aming mga pangaraw na buhay sa mundo ito. Meron mo kami, pagkakita mo kami lahat, Lord, hindi mo na ilay mo po kami sa mga gawa ng kapangamungan at sa mga Pagso, Lord, iiwas mo po kami. Yes, Lord. At ang mga pagsubok, tulungan mo po kami. Lahat ng bakit. Ama. Salamat. Wala po ang mga bagay na ito, Lord, upang kahit sa naitin o maliit na bahagi na ito, mapagkikitawa namin. Kailan mo namin ang dakilang bagay ang ginawa mo sa amin. Napakalakilang bagay ang gagawin mo pa sa inaharap para sa amin. Dahil yung pinili, ipinalagat. Pag ikaw man itatagong sa lugar na tayo. Kasama sa lahat nilang. Pinahiran ang nilang. Hallelujah! Sa iyo ang walang mga kabulihan. Pagulati ang kadakilaan. Pagbutan niya at makapangyayang pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang mga isang pagbulan. Amen. Amen. Hallelujah!